Hello everyone, this is Adrian, and this is Joffrey, and this is Stephanie. I'm Gail. We have Nomelin and Jam. Each of one of us has a pair that consists can describe about the points of the regards how they pursue their food services. So, meron kaming parang criteria, 1 point for, yun yung pinakamababa. Hanggang 3. So, i-rate namin siya ng 1, 2, 3, tapos obviously, sino yung pinaka maayos na, may maayos na food service. So, yung goal ng risk management is ma-prevent yung foodborne illnesses at ma-ensure na lahat ng food na na-serve is safe, high quality, at saka na-prepare siya sa proper hygiene standards. Top natin kanina sa street food, I'll give that stall ng street food na around 1 lang. 1 lang din. 1 point sa street food. Sa akin, yung sa street food is 1. Kasi you can see how people prepare based on their personality. Pag nakita mo na sila sa preparation nila. Nakita namin walang gloves. Yung tray na ginagamit nila dun sa mga, halimbawa, kwet-kwet or kaya yung iba-iba pang puno na siya ng oil pero di pa rin nila pumapalitan. Common naman na nasa street siya, makikita mo yung environment na dinadaan-daan ng mga sakyan. Yung debris, hindi nila masyadong pinapansin, salang lang sila ng salang, continuous lang. Ayun nga, medyo mausok pag dumadaan yung mga kotse, tas wala talagang place na pwede kumain. Malapit yung basurahan doon sa mismong preparation ng food. Tas tambak yung basura doon sa medyo downfall siya kasi ang baba ng quality ng food, ng cleanliness. Oo, the appearance ng stall, yun lang. Pero I like the food. Pero aside from that, you can still be clean as long as you want. Paano mag-prepare ng ganon? Helen's Calendaria is, for me, is 2. Binigyan ko ng 2 points yung sa karinderya. 2 points din siya sa akin. I give them around 2. Malinis yung place na, lalo na yung eating area, malinis siya. Hindi masyado nagre-reuse ng oil. Tas, yung mga equipment naman nila is well-maintained. Yung mga ginagamit nila mga equipment doon, halimbawa yung sa tray, then yung mga fork and spoon, hindi sila nakalagay sa proper storage. Tapos, lang sila, easy access ng mga tool. Pero okay yung mga nakalagay na pagkain. As in, naka-arrange siya, tapos hiwalay yung mga yung table na pwedeng kumain yung mga customer, tapos andito yung mga pagkain na pagpipilian. Tapos yung nasa downside lang doon is yung sa pinakaloob, which is yung parang kitchen area nila. Tignan ko yung floor, kung malinis, ganyan. Siyempre, sa tingin natin, kapag food preparation, kailangan well-neat. Floor up to table preparation, di ba? So, tinignan ko, malinis siya. Malinis siya actually. Napansin ko lang and then na-observe ko din sa may karinderya is sobrang lack of equipment sila and then hindi agad-agad nawawash yung mga ginagamit during procedure na pagluluto. Yung surroundings nung kitchen masyadong masikip, parang front sa sunog, and then yung materials nung bahay napaka-light. Kaya ako nasabi, front siya sa fire. Kita mo talaga dun yung how they prepare yung pagkain. Pero it's a good thing din na nakikita ng mga tao na kung paano nila i-prepare yung pagkain. Kasi mas may ensure yung tao kung nakikita nila yung preparation ng pagkain. Meron siyang sariling stall, may sarili siyang kainan, pwedeng kainan ng mga customer. And syempre may sarili siyang sink. Kaso lang, syempre hindi din naman siya nasa
proper setting. Wala siyang, meron siyang mga food containers, pero hindi siya food warmers. Siyempre iba yun. Yung food warmers kasi ikikip niya talaga yung food mo na hot ng sa outside danger zone. Yun lang, meron lang syempre yung sa mga storage niya, may mga unnecessary things na hindi naman kasama or accurate dun sa karinderya. Parang may pusa, yun pala yung nakita ko, may pusa sa loob na ano. So, yun, medyo nandito kami sa Hotel Sienna. Cafe Sienna pala, Cafe Sienna. Yes. So, ano to, coffee shop na restaurant. More, Hotel and restaurant siya. ilang points ang bibigay mo dito? Siyempre 3. Oh. Give it a 3 point. Ako na 3 points sa restaurant na pinuntahan namin. Kasi based sa yung mga siniserve nilang food sa amin, yung plate na ginamit, yung spoon and fork, well washed, lalo na may kasama pang naka-tissue, ganyan. Comfy, ensure that you can experience good quality food. Hindi na ako nang evaluate about sa restaurant. Dahil para sa akin, safe naman yung pag-prepare nila ng meals namin or in-order namin. Dahil sobrang nasusunod nila yung standard. Siguro hindi man namin nakita yung back of the house. Pero nagtiwala kami dahil first impression namin sa restaurant. Yung lang talaga, allowed personal lang yung pwede pumasok sa kitchen nila para ma-maintain yung cleanliness and walang contamination na pumasok. And kung paano sila mag-serve, syempre, hindi naman ito yung sa karinderya sa service. Dito sa servant na talaga, may waiter, maayos yung plating, mga ganon, may water, sinervan kami ng water. Sobrang convenient. And then, sobrang ina-assist nila yung customer nila. Medyo, yung environment naman is matahimik and medyo respectful yung mga tao na mga kasama mo sa restaurant. And yung cleanliness naman ng restaurant is sobrang linis. Well-maintained yung area, yung kitchen nila is malinis din. Kasi ang ganda ng environment, parang suggested talaga na pwede puntahan kung gusto nyo mag-date. Tapos, after ng cafe, pwede kayo mag-hotel. Tapos yung sa food din, although di namin nakita yung preparation ng food, kung paano pinipare, na-ensure naman kami na malinis yung preparation. Malinis yung kakainin namin, malinis yung food namin. At kasi makikita mo yung sa service nila. Tapos environment talaga ng lugar na may ensure ka na safe ka sa kakainin mo at sa